Nagbabala ang ombudsman na kung mabigo ang mga ito na maibigay ang kanilang sagot sa itinakdang panahon, ituturing itong pagtalikod sa karapatan, magharap ng depensa at magpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga reklamo isinampa ay plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at paglabag sa konstitusyon kaugnay ng paggamit ng halos 500 million peso confidential fund ng OBP at 112.5 million pesos na DepEd mula naman 2022 hanggang 2024. Binigyan din ng ombudsman na hindi ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion to bill of particulars. Binigyan ng 10 araw ang mga respondents para magkomento kasabay ng paghahain ng counter affidavit at pagsusumite ng supporting documents. Inagugat ang reklamo sa rekomendasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakasuhan ang Vice Presidente ng plunder, falsification of public documents, perjury at betrayal of public trust. Sa findings ng komite, natuklasang hindi sumunod sa batas at regulasyon ang pagpapalabas sa mahigit 612 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd mula December 2022 hanggang September 2023. Natuklasan din sa investigasyon ang mga questionableng pangalan ng mga acknowledgement receipt ng sinasabing tumanggap ng confidential funds. Kabilang na sina Mary Grace Piatos, Jay Camote at Miggy Mango. Ang kulit ng pangalan no? Jay Camote. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Bolts TV. Senator Amy Marcos, mga babayan, nanghihinayang po at sinabing sana siya na lang daw po ang naging presidente, mga babayan. Bakit nga ba hindi na lang siya ang tumakbong presidente, no? Baka naligtas pa ang dating Pangulong Duterte. Wala tayong problema ngayon. Diba? Wala tayong ganitong mga issue ngayon, di ba, mga babayan? At ito nga pong ating Vice President Sara Duterte, mga babayan, no, ay pinasasagot po ng ombudsman. Binigyan po siya ng 10 araw para sagutin yung mga kasong isinampa laban po sa kanya at siyam pa po ata, no, yung pinasasagot ng ombudsman, mga babayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Ayan po, pakilike na rin ang ating video. At syempre don't forget to click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa palagi pong nandiyan dyan at laging nanonood sa ating video. So panoorin nyo rin po ng buo itong ating video ngayon para mas maliwanagan tayo sa mga balita at ating pag-usapan niya, mga babayan. Alright? So wag na natin patagalin to. Umpisahan na natin, mga babayan. Let's go! Sana'y ako na lang ang nagpresidente. Yan ang hirit ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa gitna ng bangayan sa issue ng San Juanico Bridge. Bakit nga ba hindi na lang siya ang tumakbo? Ano? No? Bakit nga kaya hindi na lang siya ang tumakbo? Total, siya naman yung kaibigan di ba? Ni Vice President Sara Duterte. Diba, mga babayan? So base po sa aking pagkakaalam, mga babayan, no, sa ating alam ko napanood ko na rin to hindi ko lang sure kung napanood nyo rin, no, i-share ko lang din sa inyo. Meron po ako napanood na parang sinasabi, no, na ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, ang dapat tatakbuhin ay Vice President. Okay? So ayaw daw po, no, o hindi pa handa o hindi kaya, parang ganun yung pagkakaintindi ko, ng ating Vice President ngayon na si Sara Duterte ang maging Pangulo ng ating bansa, mga babayan. Hindi daw po niya ata kaya. No? Ang gusto ng kanyang tatay, ang dating Pangulong Duterte, siya ang tumakbong presidente.
Pero dahil sa huli nga po nakumbinsi, no, na tumakbo siyang vice presidente at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang tumakbong presidente, mga kababayan, nakikita naman natin ngayon yung mga nagiging problema at issue at gusto nilang sunggaban at kunin na kaagad, no, ang pwesto oposisyon, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun rin lang ang kanilang gagawin, mga kababayan, bakit hindi pa sila ang tumakbong presidente? Di ba? So ngayon, sinasabi dito ni Senator Amy Marcos na sana siya na lang daw ang naging presidente, mga kababayan. Bakit nga ba hindi siya ang tumakbo? Di ba? Nauna nang pinuna ni Senator Amy ang umano'y kakulangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. At matapos anya ang ilang pag-uusisa sa San Juanico Bridge, deadma lang daw ang DPWH at pinsa ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez na baluarte ang Leyte. Sagot naman ng Kamara, ano ba ang naging ambag ng Senadora? Dagdag din ni House Spokesperson Princess Abante, patuloy ang paglaan ng pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Yun naman pala no? May planong isaayos at ayusin yung San Juanico Bridge. Pero syempre, panawagan lang din natin, no? Kaya House, no? Speaker Martin Romualdez, ayusin mo naman yung San Juanico Bridge, ba? Maraming mga kababayan natin ang naaapektuhan pagka yan po hindi po maayos kaagad. At yan po, mga kababayang San Juanico Bridge, no, ay pinatayo pa, no, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dapat nga ito tinututukan, no, at iniingatan at inaalagaan yung mga ganitong klaseng landmark, no, na mga istruktura kagaya nito. Di ba, mga kababayan? Ang haba ng tulay na to, no, na ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para po makatulong, no, sa mga kababayan diyan sa Samar at sa Leyte, mga kababayan, di ba? So ito, dahil nga po diyan, mga kababayan, tumataas ang tensyon at tila talagang umiinit po, no, ang tensyon sa pagitan ng magkapatid na Marcos. No, ito pong si Senator Amy Marcos at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-aaway, mga kababayan. So ito pa, panoorin pa natin itong isang balita na to na kung saan binanatan talaga, no, ni Senator Amy Marcos itong si Speaker Romualdez, mga kababayan. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pag repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo to. Oy, Congressman Martin Romualdez, calling your attention. Diba? Billion po ang pinag-uusapan natin dito at wag namang pintura lang yung makikita natin sa San Juanico Bridge. Pera po ng taong bayan yan, mga kababayan. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. No, na yung mga ginagawa nating reaction dito, komentaryo, nagbibigay tayo ng ating mga opinion. No, kung alam naman nating mali talaga. No, hindi natin na para konsintihin. Kagaya niyan. No, kung bilyones yung pondo para diyan sa San Juanico Bridge, mga kababayan, 'di ba? I-expect natin, no, na hindi lang pintura at kalsada yung magagawa diyan sa San Juanico Bridge. I-retrofit, ayusin, no, patibayin nga kung hangga't maaari dahil medyo matagal na po yung tulay na yan, mga kababayan. 'Di ba? Patibayin yung tulay na yan. Or gumawa ng bagong tulay, no, at yung tulay na yan mga light vehicles na lang yung padadaanin. Parang for tourism na lang siguro, no, yung tulay na yan.
Diba? Mga light vehicles na lang yung makakadaan, like mga kotse, o mga motorsiklo, no? Tapos, yung mga truck na dumadaan dyan, ida-divert na into other bridge na magko-connect, no, dyan sa dalawang isla na yan. Ganun na lang dapat, no? Pwedeng naman ganun para lang ma-maintain natin yung stability ng tulay na yan ng San Juanico Bridge. Pero naman, wag naman ganun, Speaker Romualdez. Diba? Baluarte ninyo yan no? Yan po ay proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wag naman pabayaan, wag naman pintura lang tapos bilyones ang pondo. Wag ganon. Wag ganon. Hindi kami sang-ayon doon. Kahit pa puro administration kami, no? Kung may mga taong ganyan na gumagawa na sumisira sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami papayag niyan. Diba? Doon lang tayo sa tama. Imagine ninyo, bilyones ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, tapos makikita natin kalsada, pintura lang. Kung ganun lang makikita natin, magtataka ka talaga, mapapaisip ka ng hindi maganda dito kay Speaker Romualdez. Diba? Kahit sino naman Hindi naman gawing tangan sambayan ng Pilipino. Diba? Todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Ano nangyari doon sa budget na yon? Bakit ngayon hindi madaanan yung San Juanico Bridge? I-explain nyo yan sa sambayan ng Pilipino. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. DPWH, trabaho nyo yan, bilyones yung pondo. Hindi pwedeng ganyan. Pangulong Bongbong Marcos. Alam na. Ano na nangyari dyan sa mga yan? Aksyonan ng DPWH. Pagka hindi inaksyonan yan, tandaan po natin, Pangulong Bongbong Marcos, na yung tulay na yan, ay gawa o ipinagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huwag naman nating sayangin yung tulay na yan, yung San Juanico Bridge. Pababain mo na yan si House Speaker pagka ganyan. Palitan na yan. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Yun na nga, di ba? Dapat si Romualdez mismo ang nakakaalam niyan. Dapat siya mismo, mga babayan, ang gumagawa ng solusyon dyan. Diba? Hindi niya dapat para iasa. Siya yung congressman ng lugar na yan Siya may hawak Diba? Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher ka dapat. Hindi pwedeng ganon, Speaker. Dapat bigyan ninyo ng solusyon yan. Dapat ayusin ninyo yan. Kung yan ang dapat unahin. No? Dahil mapipilayan tayo dyan sa Maharlika Highway pagka ganyan. Hindi po pwedeng ganyan, mga babayan, ang ginagawa na itong mga to. Eto, nag-aaway na tuloy.
ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, mga kababayan, nagkakaroon na po ng tensyon, tumataas ang tensyon sa magkapatid na Marcos. Okay, alamin natin itong balita na to, mga kababayan. Pangulo at kapatid niyang si Senadora Amy. May namumuong showdown sa pagitan ng Pangulo at kapatid niyang si Senadora Amy Marcos tungkol sa Internet Reform Bill. Habang hinihintay ang pirma ni PBBM, nanindigan si Senadora Amy na panahon na para buwagin ang monopolyo sa telco industry. Pero babala ng mga eksperto, baka daw mas mapahamak ang bansa kung basta-basta lang itong isa sa batas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Actually, ako, naiisip ko na sa ibang bansa nga, gobyerno may hawak ng internet eh. 'Di ba? Sa ibang bansa, alam ko yung Singapore ganun eh. No, government ang may hawak ng mga ganyan, ng internet, mga babayan. Kaya nga amura ng kanilang internet services, mga babayan. 'Di ba? Mura eh, kasi sila yung may hawak eh. 'Di ba? Tapos nabibigyan pa ng mga wifi, yung mga malalayong lugar, yung mga liblib na lugar, dapat ganoon. No, hindi naman totally tanggalin itong mga kumpanya na to. It's either siguro, nakikita ko diyan, naiisip ko lang na pwedeng gawin, magkaroon ng ng partnership sa mga company na 'yan. 'Di ba? Kailangan hawakan na rin ng gobyerno 'yan. Hindi po pwedeng pabayaan na lang natin yung mga 'yan. 'Di ba? Kung kaya nila 'yan, bakit hindi kaya ng gobyerno? Bakit hindi kaya ng gobyerno pondohan 'yan, unti-untiin 'yan? 'Di ba? Gobyerno pa rin naman ang kikita dyan in the end. Gobyerno pa rin at sambayan ng Pilipino pa rin na makikinabang dyan. Hindi etong mga malalaking telecommunication company na nagbibigay ng internet services. Diba? Mga showdown ang mangyayari sa Marcos siblings kaugnay ng konektadong Pinoy Bill. Kailangan kasing busisiin ni President Bongbong Marcos ang panukala bago ito maisabatas. Ang ate niyang si Senadora Amy ang principal author nito. Layunin nitong i-improve ang digital infrastructure and connectivity sa Pinas sa pamamagitan ng pag-scrap sa luma ng congressional franchise requirement sa data transmission providers. Mismong apela ni Senadora Amy kay PBBM, it's time to side with the masses and not the monopolies. Burahin na lang daw ang pangalan niya kung ito man ang dahilan kung bakit ayaw pirmahan ng panukala. Una nang sinabi ng Malacanang na mag-iingat si PBBM sa pag-review ng mga probisyon nito. Matatandaang nagkaroon ng sibling rift sa pagitan ng dalawa nang maging kaalyado ng Senadora si VP Sara, ang dating unit team partner ni PBBM. Para kay Senadora Amy, panahon na raw para buwagin ang dekadang duopolyo at buksan ang pinto sa faster, more affordable at reliable internet sa Pinas, lalo na sa far-flung communities. Niremind pa niya ang kapatid na huwag magpadala sa pressure ng powerful players sa industriya na nakikinabang umano sa mahal pero mabagal na internet sa Pinas. Pero dapat talaga pag-aralan pa rin, no? Baka merong mga consequences to sa ating gobyerno. Which is yun naman talaga dapat yung pag-aralan. Yung mga batas na yan, mga kababayan. Doon tayo sa makikinabang yung mga kababayan natin. Actually, may napuntahan ako, no? Na isang lugar, mga kababayan, eskwelahan siya, tapos medyo maano yung internet niya doon. No, mahina yung signal pagdating sa mga data. Tapos may mga wifi naman na hindi rin ganun kalakas yung mga signal. Mas umaasa sila o mas malakas pa nga yung PisoNet, mga kababayan. Imagine ninyo yun. Which is dapat government, no, yung tumutulong doon. Well, ako sang-ayon ako dito. Pero magkakainitan talaga, no? Ito nga magkapatid na to pagdating sa mga ganyang bills. Sana naman, no, wag humantong sa ganun, mga kababayan. Pero mismong grupo ng leading telcos na PCTO o Philippine Chamber of Telecommunications Operators nangangamba sa bill na ito. Pwede raw kasing magdulot ng vulnerability ang panukala sa national security.
Lalo na't di na nito nire-require ang importanteng pagbusisi sa kahandaan ng isang bagong provider, mapaligal man yan, financial o cybersecurity readiness. Yan na nga mga kababayan, no? Well, siguro ito nasasabi lang nila para hindi sila masibak ng gobyerno. Pero no, kung magkakaroon ng partnership in between neto mga companies na to, mga telco, mga kababayan, no, at ang gobyerno, well, maganda po yan. Diba? Yun nga yung sinasabi natin eh. Pagka yung gobyerno natin pumasok sa mga ganyang usapin, kailangan pinag-aaralan maigi. Isa pa umanong butas ng panukala, ang kawalan ng requirement para sa pag-serve sa disadvantaged areas. Ibig sabihin, posible raw ituon ng bagong players ang kanilang focus sa high-density areas, gaya ng Metro Manila, at maiiwan ang rural communities. Babala ng grupo, huwag madaliin ang pagpasa ng mga batas dahil mas malalaking problema ang posibleng nakaabang dito. Katulad na lang ng sa Pogulo, na di umano'y well-intended pero poorly executed naman. Tama yan. Ganito rin ang panawag. Kaya nakapasok yung maraming Chinese dito. Diba? O hanggang ngayon problemado tayo dahil parang mas matatapang pa sila eh. Diba? Pumapalag sa NBI. Nakikita natin yung mga babayan eh, no? Ng Citizen Watch Philippines. Kailangang i-veto ni PBBM ang panukala dahil masyado raw mataas ang risks nito sa foreign manipulation. At kung di monitored ang pag-operate ng foreign-controlled entities sa mga digital critical system, posible pang ma-expose ang Pinas sa cyber threats. Una nang nailahad sa mga Senate investigation. Hindi naman tayo mag-hire ng mga matitikas na mga IT expert. Diba? Ang vulnerabilities ng Pinas pagdating sa cybersecurity, gaya ng di umano'y state-sponsored attacks at hacking sa government systems. Nasa kamay na ngayon ni PBBM ang future ng Pinas pagdating sa connectivity. Okay, so yan mga babayan, panoorin naman natin itong balita na kung saan ay binigyan ng 10 araw ng ombudsman ng Vice President Sara Duterte, no, para sagutin yung mga kasong inihain laban po sa kanya. Okay, so umpisa natin to mga babayan. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Sa utos na inisyu ngayon at eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News, 10 araw ang ibinigay sa kanya at ilan niyang tauhan sa DepEd at Office of the Vice President para magbigay ng kontrasalaysay. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makapagsusumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang respondent. So yan mga babayan, ito pa. Pinagkokomento ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds. Ito yung tinatanong natin mga babayan, gamitin na natin sambayan ng Pilipino. Yung confidential funds, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila masagot-sagot yan? No, kasama po yan sa pagkakaintindi ko sa articles of impeachment. Siguro lang, no? Yan yung isa sa mga bagay, kaya talagang pilit nilang hinaharang, no, yung impeachment na yan ni VP Sara. No, dahil mauungkat talaga eh. No, pati yung mga bank accounts mabubuksan. No, makikita lahat mga babayan ng transaksyon ng mga Duterte. No, mabubunyag lahat. No, kung meron mang itinatago. Kung meron man, hindi ko sinasabing merong tinatago. Diba? Yun yung nakikita ko diyan. Kaya talagang pilit nila na hinaharang yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte dahil baka may makita. Dahil uungkatin lahat eh. Di ba? Hahanapin lahat, bubuksan lahat, pati bank accounts. Di ba? Lahat ng transaction na yan. Baka ipatawag pa nga sila Mary Grace Piatos. So, malaking problema yan.
Kung hindi yan masasagot, mga kababayan, yung impeachment na yan, etong kaso na to sa ombudsman, mga kababayan, no, nakabitin pa rin ng sambayan ng Pilipino. At yung mga utu-utu dyan, no, ewan ko na lang, anong klaseng pag-iisip meron kayo? Binigyan ng 10 araw ang mga respondents para magkomento kasabay ng paghahain ng counter affidavit at pagsusumite ng supporting documents. Inagugat ang reklamo sa rekomendasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakasuhan ang Vice Presidente ng plunder, falsification of public documents, perjury at betrayal of public trust. Sa findings ng komite, natuklasang hindi sumunod sa batas at regulasyon ang pagpapalabas sa mahigit 612 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd mula December 2022 hanggang September 2023. Natuklasan din sa investigasyon ang mga questionableng pangalan ng mga acknowledgement receipt ng sinasabing tumanggap ng confidential funds. Kabilang na sina Mary Grace Piatos, Jay Camote at Miggy Mango. Ang kulit ng pangalan no, Jay Camote. Meron pa Miggy Mango. Ito pa, karagdagang balita, mga babayan. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman kay Vice President Sara Duterte at siyang pa-opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President ang reklamo isinampa ng House of Representatives ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sa kautusay inilabas nitong Huwebes, June 19, binigyan ang mga nasasakdal ng hanggang 10 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng kanilang tugon, kasama ang mga salaysay ng mga saksi at iba pang ebidensya. Nagbabala ang Ombudsman na kung mabigo ang mga ito na maibigay ang kanilang sagot sa itinakdang panahon, ituturing itong pagtalikod sa karapatan, magharap ng depensa at magpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga reklamo isinampa ay plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at paglabag sa konstitusyon, kaugnay ng paggamit ng halos 500 million peso confidential fund ng OBP at 112.5 million pesos na DepEd mula naman 2022 hanggang 2024. Binigyan din ng Ombudsman na hindi ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion to bill of particulars. Yun, nako, lagot na. Kailangan sagutin talaga nila to, mga babayan. No, nagbigay na ng ultimatum. No, eto nga Ombudsman, sagutin ninyo yan. Hindi po pwedeng motion to dismiss yan. Kailangan sagutin ninyo. Sasakit ang ulo dito ni VP Sara Duterte at mga abogado niya, mga babae. Okay? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.